napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod si Ed Rosales po, sa Wow Aksyon Balita. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po ngayon na nakikinig at nanonood sa programang Wow Aksyon Balita, magandang hapon sa inyong lahat. At syempre, andito na naman po tayo, At mamaya po ay tatalakayin po ulit natin yung mga napapanahong issue gaya po sa mga politiko, At yung mga tatakbo ngayon sa nasabing national election. At dito ay sabi nga natin ay lagi na lamang po tayo kailangan magmasid, maging alisto sa lahat ng bagay, at wag po tayong basta boboto, sa ating mga kandidato. Pag-aralan nyo mabuti sapagkat yan po ay 6 na taon na naman po na tayo ay magsasaper, kapag ka nagkamali po tayo ng iluluklok dyan sa nasabing Malacanang at saka sa iba't ibang posisyon gaya ng mga senador, congressman, mayor, vice mayor, konsihal, barangay captain at mga kagawad, ayan po yung ating iwasan, kapag ka binibigyan po kayo ng pera, tanggapin nyo. Huwag po kayong mahiya na kunin sapagkat galing din po sa bulsa ng kaban ng mamamayan po yan. At tayo, ang isa sa pinaka-importante po rito ay malaman po natin, Malaman po natin kung papaano natin sisimulaan na linisin ang mga nakapwesto sa ating gobyerno. At dito po napapanahon para kalusin, Para kalusin po yung mga talamak, alimatik, mga buaya sa lipunan. At makikita rin po natin na manunuyo na naman po sa inyo yung mga nasabing mga politiko na yan na wala pong ginawa kundi mangurap, magnakaw sa kaban ng bayan at pagsamantalahan ang mamamayan. At kaya po sinasabi natin, dito sa programa po natin, lagi po tayo nagpapaalala dahil malapit na po, Malapit na po ang nasabing okasyon na yan. At sa yung mga tatakbong politiko sa presidente at saka vice president, makikita po natin yung mga yan ay wala pong mga ginagawang maganda yung mga iba. In fairness naman doon sa mga gumagawa, pero yung iba talaga naman pong makikita natin, na ang nasabing mga politiko na yan, pagsasamantalahan lang po ang bayan. Hindi lamang po pagsasamantalahin, kung hindi gagahasain ang lahat ng mga mamamayan sa ating bansa. Kagaya ng mga lumad na yan, na napatay po, na sinasabi nga po na yan ay sa aking palagay dahil yan sa mga minahan. Hindi po naman mangyayari yan kung yung mga financer o yung mga may-ari ng malalaking kumpanya ng mga minahan sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa, yan po ang karamihang ginagawa. Pinalalayas po yung mga nakatira para hindi po sila makaalma. Kung hindi, tatakutin. Kagaya po niyan, yung pagpatay. O sinasabi ng military na wala raw po silang kaugnayan dyan. O hanggang ngayon, wala pa rin pong nangyayari doon sa inyong mga sinasabi. Kailangan po bigyan nyo ng katarungan yung mga nasabing napatay ng mga lumad para maniwala po sa atin
na talagang wala pong kinalaman ang ating kasundaluhan at kapulisan sapagkat sa kanila ay nakikita po nila nung patayin yung mga lumad na yan ay mga naka-uniforme at sinasabi naman nung mga nasabing mga militare na hindi raw konektado sa kanila. Ay bakit nga hindi nangyayari po yun sa ating bansa na sinasabi po ninyo ay walang koneksyon sa militar? At bakit nakakapagdala ng barel yung mga nasabing mga lumad kuno na pumatay sa kapwa niya lumad dahil pinagbibintangan di umano sila na sila'y mga taon labas o NPA, no permanent address, no? At sinasabi naman ng grupo ng mga lumad na hindi naman po miyembro yon ng mga New People's Army, no? Kaya lamang daw po naman pinaalis sila dahil mayroong gustong mag-operate ng mga minahan dyan sa nasabing lugar na yan. Abay, mahiya naman po tayo. Darating na po ang 2016 eleksyon, hindi man lang natin masawata yung nasabing patayan sa iba't ibang lugar ng ating bansa, gaya ng mga naglalakihang drugs na yan. Drug pusher, user, protector ng nasabing mga talamak na bentahan ng mga drugs, bentahan ng mga baril, at pagbibigay ng proteksyon sa mga dealer niyan. Dapat nga pagka nakakahuli po tayo, agad-agad presenta doon sa nasabing korte, pagkatapos kunin, ibuhos doon sa nasabing imburnal para hindi na po yan magamit at maibenta rin muli ng mga protektor. O, di ba? Lagi na lang po, napakarami na po niyan yung mga nahuhuli na yan na drugs. O, saan po napupunta yan? Iginagarahin ninyo, ipinipressure ninyo. Bakit kailangan i-pressure yan? Ihulog nyo yan doon sa imburnal. Para na sa ganon, ay hindi na po makuha ng mga sindikato. Dahil kapag nakuha uli yan, ibibenta na naman at panibagong marami na namang mabibiktima ng droga o yung drugs na sinasabi po natin. Marami nga po tayong mga ahensya ng ating pamahalaan kagaya ng PDEA and National Police. Nasaan po yung DILG, CIDG, NBI, lahat na po ng ahensya ng ating pamahalaan dapat po ay kumilos na sa talamak na bentahan ng droga dito sa Pilipinas. Hindi lamang po sa Pilipinas no? Ay paano makakapasok yan dito kung wala po nagbibigay ng proteksyon na mga matataas na opisyal ng ating bansa? O maniniwala po ba kayo na walang protektor na mga police officer po yan? Wala pong mga opisyal ng ating pamahalaan na mataas ang nagbibigay ng proteksyon yan? Kagaya na lamang po ng mga sindikato dyan sa custom. Yung pagbubukas po ng balikbayan boxes, hindi na po matigil-tigil yan. Yung mga pagnanakaw dyan sa airport, yung paglalagay ng bala sa mga bagahe ng mga balikbayan. Di po ba tayo natatakot sa ganyan? Bakit kailangan lagyan ng bala ang kanilang mga daladalahan para lamang magkapera yung mga nasabing mga taga-airport na yan? Anak kayo ng teteng Hindi na po kayo nakuha sa kaunting sinasabi natin. Sana naman madala po kayo. Hindi po lahat ng pumupunta sa abroad ay napakarami pong pera. Nagpupunta po yan doon para lang isakripisyo ang kapakanan ng kanilang mahal sa buhay, no? Para lang makaangat ng kaunti, may maibigay po sila na pagkakakitaan ng kanilang pamilya o mabuhay ng marangal para 3 beses man lang makakain, may pangmerienda man lang, kaya po sila
nagsasakripisyo, iwanan ang kanilang mga mahal sa buhay, pupunta po sila sa abroad. Pagkatapos, pagka luluwas po sila rito sa ating na bansa, aba, sarili nilang bayan niloloko. Tapos itong mga tiga-custom at saka tiga-check ng mga bagahe, ba ay naglalagay ng mga bala? Biruin mo? Number 1 na po tayo sa corruption. Number 1 po tayo sa bentahan ng droga. Number 1 pa rin po tayo sa kutungan. Number 1 pa rin magnanakaw. Ang lahat ng, lahat po yata ng mga nakapwesto sa atin sa gobyerno. Wala na po yatang hindi magnanakaw Sana mabago na po ang ating bansa. Sana ang mauupo ngayon 2016 ay mayroon pong sariling paninindigan. O yung sinasabing kalusin, ang dapat kalusin. Sana ako wala po tayong dinadalang presidente. Pero ang sa akin, kung ikukumpara nyo po sa mga nakapwesto ngayon, tingnan nyo, hindi pa po nakapwesto, yan si Attorney Francis Tolentino, nagpapasayaw na po. Nagre-regalo na. O, di ba? Nakakahiya. Pero mo, ang daming taong nanonood doon. Pagkatapos, pakindat-kindat pa kayo sa video doon sa interview sa inyo. Akala nyo po ba makukuha nyo sa pakindat-kindat yung mga reporter? Habang kumikindat po kayo, pinag-aaralan po kayo kung may katotohanan ang sinasabi po ninyo na wala pong kinalaman ang nasabing sila Attorney Francis Tolentino. O, di ba? Biruin mo, para lang iregalo mo doon sa pagpupulong na yon. Mag-o-8-8 na kayo. Kulang na lang mahubaran yung mga babae doon O, di ba? Napakaraming nanonood doon, mga kabataan. Hindi lamang po mga butante yung mga nandoon. Hindi bali kung mga bulag yung nandoon, pwede kayo magpasayaw. Hindi bali kung si Alin lang ang nandoon. O, hindi naman titingnan yan ni Alin. Grabe kayo. O kaya si Ernie Buwan. Yan, pwede. Dahil hindi mahilig yun. Kaya yun po yung sinasabi natin. Ngayon pa lamang po, nakikita na po ang kulay ng mga kandidato. No? Kagaya ni Attorney Francis Tolentino, nag-aaway-away yung kanyang grupo. No? Biruin mo yung general manager, yung OIC ng traffic, nag-aaway-away dahil doon sa kitaan, doon sa mga kolorom at mga illegal terminal dito sa buong Metro Manila. O, di wow. Lagi na lamang po kayong ganon. Pati yung mga tao na hindi po konektado diyan sa nasabing pag-aaway at nag-uumpugang bato, no? Parang sino yung pumipigil ng 2 bundok? Biruin mo, diyan sa MMDA, ang agawan dito, yung kitaan sa mga terminal ng kolorom. Kaya pati yung ordinaryo na MMDA ay nasasaktan dahil wala naman po silang mga kinalaman doon na dadamay. No, sana kung yung ating mga kasamahang reporter, kapag nagsulat naman po kayo, ay siguraduhin nyo naman po na ang tinutumbok po ninyo yung taong pinatutumbukan po ninyo. No? Ay kagaya niyan, yung mga ordinaryong MMDA, siya ang tinatamaan. Hindi ko pa nga lamang nabasa yung dyaryo dahil
sabi nga sa akin nung kaibigan ko na naghahanap buhay naman ng mga marangal, ay sabi niya Sir, pati kami nadadamay dyan sa pag-aaway ng mga opisyal ng MMDA. Biruin mo, nangangampanya na po yung mga opisyal ng ating pamahalaan gaya po ni Attorney Francis Tolentino. Sir, mag-resign na po kayo. Ha? Mag-resign na po kayo. Yung lahat po ng mga nanunungkulan ngayon, dapat magsipagbitiw na po kayo. Dahil tatakbo po kayo, ay ang pera po ng bayan ang nagagamit ninyo. Wag nyo sabihin sa akin na sariling pera nyo yung ginagastos ninyo sa inyong pangangampanya. At ang mga tiga-Comelec naman ay karamihan naman dito pipi at bingi. Bulag. Parang walang nakikita. Kahit na maraming mga illegal na ginagawa itong mga kandidato. Yung designated area na lalagyan ng mga poster, hindi naman po nasusunod at hindi sinusunod yung kanilang kautusan. Parang walang pangil, no? Pero pagka inilapit mo, sasabihin nila, Sir, kasi pasensya na po, kulang kami sa tao Hindi po namin lahat mamomonitor yan. Bakit nga hindi kayo magtalaga ng tauhan ninyo na magmomonitor kagaya ng LTFRB, LTO, sasabihin pagka may nagrereklamo, sige sir, i-text nyo lang po at uhulihin po namin yan. Hindi na nga text Pagka nagpadala ka ng sulat, hindi po naman sasabihin nila, ba't hindi nyo i-operate? Sir, kulang po kami ng tao. Ganyan naman po lagi ang ating gobyerno. Yung ating mga tanggapan, yung mga ahensya na yan, na talaga naman pong talamak, kaliwat kanan ang mga nasabing mga fixer. Di ba? Talamak po ang mga fixer na yan. Hindi po kagaya ng mga tiga-ibang bansa yan na pagka sinabi, ay gano'n na lang po. No? Ay sana naman magbago na po ang ating pamahalaan. Sa lahat po ng mga ginagawa natin sa ating bansa ay magbago na po, no? Magbago na po tayo para na sa ganon ay yung mga taong yan ay siguro mas maganda kung yung mga nasabing mga opisyal ng ating pamahalaan ay matuto naman, no? Matuto naman po sila na ang nasabing mga nangyayari na yan ay magbigay ng magandang impormasyon. Nakita naman po natin na ang nasabing mga taong yan ay wala pong magandang layunin kung hindi yung mangurap lang. Lagi natin sinasabi no, na ang nasabing mga ano na yan ay mabigyan sana ng magandang importansya. Okay, balik po tayo doon sa mga tatakbong presidente sa ating bansa. Gaya po ni Rojas, DILG Secretary Mar Rojas, no, hanggang ngayon ay wala pa rin pong Vice President. Bakit? Ako magkokomentaryo lang po kung bakit, no? Hindi nyo po ba napapansin lahat po ng kinukuha ng ating DILG Secretary Mar Rojas na inendorso ng presidente ay halos karamihan na kinukuha po nila mula kay Senador Po, ang gandong kay Vilma Santos,
hanggang doon kay Robredo, wala pong sumasali sa kanya. Wala pong tumatanggap sa kanyang imbitasyon. Aywan ko ha. Bakit? Para sa akin, ay paano kang sasama roon sa talunan? Mababa ang rating. Samantalang ikaw, nasasama roon ay napakataas ng rating mo. Tapos magbabayis ka. Samantalang mas mataas ang rating mo kaysa doon sa tatakbong pagka-presidente. Di ba pag-aralan nyo mabuti kung bakit? Eto naman pong tatakbo na babae na sinasabi pong ayaw niya sa grupo ng ni Tuwid na Daan. Ang Tuwid na Daan, patitibayan, palalawakin ni Mar Rojas. Pero ayaw Ayaw ni Senador Po na siya namang tatakbo sa pagka-presidente. Dapat lang kasi mataas ang rating niya. No? Ikaw ba naman, mataas ang rating mo? Parehas kayong tatakbo sa pagka-presidente. Independent lang yung tatakbuhan ni Senador Po at saka ni Chis Escudero. Nakita nyo, sino ngayon ang buo ang tatakbo? Di ba sila Po? Chis? Ngayon, ang mayroong katim ay si Duterte at saka si Cayetano. Sa palagay nyo po ba, yung nasabing si Duterte at saka si Cayetano, dapat po ba? Samantalang nung magkaroon ng rally dito sa Metro Manila, ay halos aywan ko kung ilan ang inabot. Kung halimbawa man umabot ng 1 milyon ang nasabing nagrally na yan, di maganda na. No? Maganda na. Ibig sabihin, sa Maynila, marami rin siyang followers. Ay si Cayetano kaya, marami rin kayang tiga-suporta? Biruin mo, dalawa po yung gustong maging katandem si Duterte, Marcos, at saka Cayetano. Di ba? Tapos, doon naman sa kampo, si Duterte may vice na, vice president. Si Senador po, meron na rin po. No? Dahil parehas malinis ang record ng dalawa Si Senador po at saka si Chis. Ito namang si Duterte, maganda naman ang record sa pagiging isang mayor sa kanyang lugar. At ito naman si Alan Peter Cayetano, aywan ko kung sa inyo ay maganda yung kanyang ginagawa, ay siguro nga. No? Pero para sa akin, marami pa rin pong problema sa Taguig bago sana siya pumalaot. No? Hindi muna natin sasabihin kung ano-ano yung mga nagiging problema diyan sa Taguig. Ngayon, mayroon pang isa na abogado na matagal na ito ay abogado ng mga matataas na opisyal noon hanggang sa kasalukuyan. Ito ay abogado ng nila Gloria, no? At Marcos at kung sino-sino na mga opisyal, matataas na opisyal ng ating bansa, no? Ay tatakbo po ito at may vice president na po siya, isang piskal naman na nagpakilala nung nakaraang Biyernes yata, no? Nagpakilala doon sa Quezon City na siya ay tatakbo. Ewan ko kung tutuloy. Pero nagpakilala na po yung grupo nila. Pagkatapos, si Vice President Jojo Marbinay naman, hanggang sa ngayon ay wala po siyang katandem.
O, tatakbo ka ba na ang nasabing grupo mo ay wala ka pang vice president? O, sige nga. Marami ang natatakot na makagrupo si Vice President Jojo Marbinay. Pero sa ganang akin, kung hindi rin lang mananalo yung nasabing ito kasi ang mataas ang rating ni Binay. Mataas din ang rating ng nasabing si Senador po. Kaya ako sabi ko nga dalawa lang po ang maglalaban sa ating bansa, po at saka Binay. Sinasabi nila mataas na po ang rating ng nasabing si Rojas, tumaas daw po. Ewan natin kung totoo tumaas, no? Para talunin ka sa iyong lugar, baluarte mo, tinalo ka ng mayor lamang ng Makati nung araw. O, para maging vice president. Di ba? Pero dapat mas kilala ka doon sa lugar mo. Pero anong nangyari? Wala. Hanggang sa kasalukuyan, yung nasabing mga ginagawa po ninyo ay maganda kung ang uupo dyan, sabi nga hindi pwedeng turuan. May sariling prinsipyo, may sariling paninindigan. At hindi yung kung sino-sino lamang yung bumubulong, sir, ganito ang gawin nyo, sir, ganito. Sana hindi ganon, no? Ang sabi nga no? Kapag si Binay, ano yung kanyang title? Si Binay, gaganda ang buhay nyo. Ha? Sino pa? Si Rojas, tuwid na daan, patitibayin, at palalawakin. O, di ba? Yung kanya yon. Tapos, itong kay Duterte, aywan ko, hindi ko alam kung ano ang slogan naman niya na sa pagtakbo niya. Pero si Senador po, tuwid na daan ang kanyang tinatahak, no? Kanyang tinatahak do sa kanyang kampanya ay tuwid na daan. Ha? Malinis, marangal, no? Kung ang magiging dahilan, sabi nga niya, kung siya ay makakasuhan, hindi na siya tatakbo dahil lamang sa kanyang kapanganakan, sa kanyang kung saan siya ipinanganak, kung sa ibang lugar, imposible naman po yan, no? Ay yun lamang po ang naging problema ng nasabing senador. Pero nung unang kinukuha po nila yan, ang unang sumigaw po sa kampo po ni Binay, no? At hinahanapan po siya ng siya ay maging hindi legitimate na Filipino citizen, American citizen, no? Yan po ang umpisa niyan Kaya po sinatapos nung bandang huli ay humingi ng sorry si Binay dahil hindi niya alam yon. Pero nasiraan na po siya. Siniraan na po ng kampo at grupo ng mga Binay. Pagkatapos, kinukuha rin po siya sa kampo ng tuwid na daan na sinasabi po ng presidente. Hanggang sa ngayon ay umaasa pa rin sila na sasama sa kanilang grupo at magbabayis ang nasabing si senador po. Ay nung hindi po makuha at hindi po nila maengganyo na sumama sa kanila, ayun, meron ng mga pumapil para sirain ang kanyang pagkatao.
Pagkatapos, aywan ko, ito naman tatakbong si Duterte kung may masasabi na naman ang ibang kampo. Antabayanan po niya yan. Ha? Pag pirma niya ng kanyang candidacy at pagpapile, no, ng candidacy ng mga tatakbong politiko, malalaman po natin yan. Yung pinakamatataas na posisyon, andyan po yung bakbakan ng gusto. Andyan po. Ngayon, sinasabi ko lamang po, sa ganang akin, sa bawat palabas ng ama ni Senador Po, lagi pong binubugbog, niyurakan ang pagkatao ng nasabing kanyang ama. At lagi pong durog na durog, no? Dudurugin ng kanyang mga katunggali. Ganyan po ang nangyayari sa politika. O di ba? Dinurog nyo na po, siniraan nyo na po yung tao. O ano po nangyayari ngayon? Habang sinisiraan po ninyo ang nasabing si Senador Po, lalong tumataas ang kanyang rating. No? Kahit anong sira po ninyo, sa maniwala kayo sa hindi. Diba? Sinabi niya, kapag ako ang naging presidente, ipakukulong ko kayo lahat. Lahat na magkakasala. Walang kaibigan, walang kamag-anak. No? Sabi nga ng kanyang ina, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. No? Yan po yung At kung sa pagtakbo ni Senador Po, sabi nga niya, kung totoo yun, na kapag siya ay pilit na kinasuhan at nakasuhan sa kanyang born citizen, ay hindi na siya tatakbo. Marami ang magagalit na tao kapag yan ay hindi nakatakbo. Baka yan ay maging dahilan lalo ng pagbaba ng rating ninyo. Kaya kayong mga bumabati ko sa kanya ay pwede naman po kayong tumakbo nang wala pong batikusan. Walang siraan. One-on-one lang kayo. No? One-on-one lang. Sana magkaroon ng ganitong sinasabi na magkakaroon ng one-on-one na talakayan. Yung COMELEC at saka yung mga tatakbo. Bakit kailangan pa? Hindi na po kailangan yon. Pagdating sa mga ganyan, no? Yung mga politiko na yan, mga bihasa na po yan, no? Sa kanilang pagtakbo, ay ang kawawa dyan yung mga baguhan. Yung mga baguhan na hindi naman po nagkakaroon ng problema pagdating sa kanyang kandidatura at sa kanyang panunungkulan sa kanyang bayan o saan man lugar, no? Ay hindi nagkaroon ng problema. Dito pag taas ng posisyon na tatakbuhan mo, dudurugin ka ng mga katunggali mo. Marami silang katwiran. Bata ka pa, hindi ka pa dapat dahil may edad ang nasabing dapat tumakbo. At yung matapang. Bakit? Hindi naman kailangan ng tapang dito. No? Sasabi, babae lang siya. Bakit si Miriam Defensor? Babae lamang po, pero hindi po makaya ng mga lalaki. Karamihan po nilalabanan niya. O, di ba? Kaya kung sinasabi po natin, walang dahilan para hindi po maging presidente ang isang babae. Kung malinis ang kanyang hangarin at tinulungan siya ng nasa taas at gusto siyang paupuin, kahit ano po ang gawin ninyo, makakaupo siya.
Pero kung ayaw po ng nasa itaas, gagawa po siya ng paraan para hindi na po yan lumaban. Oh. 'Di ba? Para ang maluklok, yung mga magnanakaw, mandarambong, walang iniisip kundi yung sarili nilang kapakanan. Oh, 'di ba? Magpayaman ng magpayaman, pamor. Oh. Pero bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo. At huwag po kayong bibitaw, muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Sa puso, sa isip at sa panaginip, kasama kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo na, abot kamay kita, nasaan ka man, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailan man o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap, dahil kahit kailan man o nasan ay abot kamay kita. Abot kamay kita. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office.
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At para nang sa ganon ay yung mga ipinararating natin sa ating mga kababayan, ano? Na talagang kailangan po, importante po na tayo ay maging alisto sa lahat ng bagay. At lagi po tayong lagi nating iisipin, no? Yung mga nangyayari sa ating bansa. At iyan po yung sinasabi natin na kailangan yung paninindigan ng mga tatakbo sa politika at saka sa politiko. Hindi natin basta-basta na kailangan pagka inalok tayo, tulungan mo naman ako, tatakbo ko ng ganito Ang tanong, tigaroong ka ba sa lugar na yan? No? At tiyak, tigaroong ka naman. No? Kaya lang, ang tanong, kaya mo ba na magsakripisyo, na tulungan yung mga nasasakupan mo kung sakasakali? Ay siyempre, sasabihin yan, oo. No? Laging may pangako yan. At lagi ring napapako ang lahat ng karamihan ng mga kandidato sa ating bansa, laging may pangako at napapako. Karamihan yan. At hindi po ako naniniwala na ang nasabing mga taong yan ay basta na lamang magsasakripisyo ng walang kapalit. O hindi bali kung ang kapalit ay barya lamang. Punong-puno na Punong-puno na yung katawan, punong-puno na yung kanyang bulsa, punong-puno na yung kanyang bahay, punong-puno na yung kanyang bangko. Pero hindi pa rin po tumitigil ng pagnanakaw. Oh, di ba? Mayroon nga tayong alam dyan Super millionaire na yan. No? Samantalang magkano lamang po ang mga sweldo ng mayor? Magkano ang sweldo ng vice mayor? O, di ba? Pero makikita mo kung ilang palapag ang kanyang mga kondominium. Ilang palapag at gaano kalawak ang kanyang mga binibilin lupa sa iba't ibang lugar, lalo po dyan sa may Tagaytay. O, kilala. Kilalang napakamahal ng lupa. Tapos titira sa multinational. O magkano po ang lupa diyan? Milyon. Para ikaw ay maging isang miyembro ng nasabing multinational na yan. Marami po tayong nagiging problema sa ating bansa. Kagaya ng pagbubukas ng mga ballot box, yung balikbayan boxes na yan. Yung smuggler dyan sa custom, awayan ng mga nasabing mga custom intelligence at saka yung custom commissioner. Pero mo, custom commissioner ka, linalabanan ka nung deputy mo? Aba, sabi nga ni Duterte, nung siya ay ini-interview ng media kung ako, pupuntahan ko sa opisina yan at sisipain ko yan. O yun ang kanyang sinabi. Kaya maganda kung yung sinasabi ni Duterte ay kaya niyang gawin dito sa ating bansa. Hindi lamang doon sa lugar niya. No? Ewan ko, dahil bulgar at napakatapang yung sinasabi ni Duterte. At doon naman po sa mga sanggano, hindi po kikita yung Duterte. Dahil sa kanyang matapang na pahayag
sa mga media, no? At ang pwede lamang doon yung sinasabing mga kapitbahay niya. Yun, papayag yun. Yung mga nakakakilala sa kanya, sige sir, tumakbo po kayo, suportahan namin kayo dahil dito sa lugar natin, nakita po namin kung ano ang inyong ginagawa. O, di ba? Ganyan po yan. Hindi po tayo, yung sinasabi natin na basta-basta na lamang po maniniwala doon sa matapang na pahayag ng bawat kakandidato. Kaya nga, yung mga tao ayaw din. Hati ang tao, tatlong hati ang tao, baka hindi lamang po tatlong hati ang tao na gusto po at ayaw. No? Mas marami yung ayaw sa kanya. Doon naman po kay Binay, naku, marami rin po ang may gusto kay Binay. O kay Trillanes, marami rin po bang may gusto? Mas marami ang ayaw doon sa ginagawa. At maging doon kay Alang Cayetano, no? Makikita nyo po, makikita nyo po, ang survey naman po ng isang opisyal, napakadali kung gugustuhin. Pero para makapag-survey ka, kailangan mag-house to house ka. At kapag nag-house to house ka, ilang tao kayong pakakainin nung nasabing nagsusurvey na yan. At kung sino man ang pinanser ng pagsusurvey na yan. Ang pagsusurvey po napakabigat. Kailangan mo ang budget, kailangan pagkain, kailangan mo transportasyon. Biruin mo para malibot mo ang buong Pilipinas. Ilang island po tayo mayroon? Para mapuntahan po ninyo kung ang budget lamang po ng inyong pagtakbo ay 10 milyon, 20 milyon, 100 milyon, 150 milyones, kulang pa rin. Kulang pa rin po. Yung 250 million, kulang pa rin po yun. Ilang milyon po ang tao sa buong Pilipinas? Mararating nyo po ba yung 12 ilang island ba tayo meron? Alin? Ilang island tayo meron? Kita mo? 7,000. Pagkatapos, ang pera mo lang halimbawa, magkano lang ang magiging pera mo? Ilang milyones lang. Maging 250 milyones, kulang pa rin po. Dahil ang budget ng isang kandidato ay 30 pesos na po, yung pang-national. Kaya grabe, para tumakbo ka ng ganon at mamumuhunan ka ng ganong kalaki. 3 doble nung 250 na yon, kulang pa rin para ipuhunan mo sa pagtakbo mo sa pagka-presidente. Para sa mga ballot boxes lamang yon, no? Sa bawat tao ay yun ang magagastos. 30, 40 yung pinakamataas. Ay yung pinakamababa 10 piso sa mga barangay level na yon. Pero doon sa mga presidente, yan 40 pababa hanggang senador, vice president, yan na po yung kanilang magagastos. Kaya napakalaki ng kailangan mong maging pera para makatakbo ka sa ganong posisyon. Si Alang Cayetano ba? Kaya yun? Siguro marami na silang pera. Si Trillanes, saan kukuha ng pera yan? Di ba?
Mayaman ba si Trillanes? Ganun ba kalaki ang pera nila? Kahit pagsamasamahin yung sinasabing sweldo niya sa sundalo, nung siya ay sundalo hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin po sasapat. Ngayon, kung saan po manggagaling yung kanyang suporta pang-nasyonal, aba, ay yun ay pinanganak na may kutsarang ginto sa bibig. Yung mga Marcos, alam ko, kaya nilang gumastos ng ganong mas, kahit na 3 doble, 4 na dobling ganyan. Mga Enrile, yan. Mga Rojas, yan. Kasi may mga pera sila. No? Binay, mayroon din. Si Grispo, ayan, ay abot kaya yung kanyang pera, no? Hindi naman bawal ang donasyon eh. Oh, 'di ba? Halos karamihan po ng tatakbo ay hindi po bawal ang donasyon o sponsor ng mga tatakbo. Ngayon, kung yan ay pinagbabawal, aba, ay grabe na. No? Alin, may telephone number ba tayo doon sa Highway Patrol Group? Tingnan mo nga kung pwede nating matawagan at ma-interview natin yung tigapagsalita ng Highway Patrol Group. At iyan po yung sinasabi natin. Mula nung tayo ay makita natin sana yung mga yung mga tatakbo ay kailangan natin yung mga tatakbo na yan, kailangan mapag-aralan din natin kung magkano yung magiging budget ng bawat kandidato. Kaya kailangan na tayo. At ang gusto natin, yun ay tuloy-tuloy na malaman natin at maiparating natin doon sa kanilang mga panunungkulan. Kaya tingnan mo, yung mga alaala ng mga nakaraan rehimen, 'di ba? September 12, 11, no? Ay yung nasabing martial ay naganap yun, sana wag maganap ngayon, 2016, dahil pipilitin, tiyak pipilitin, kapag ang nasabing sabi nga 'di ba, sabi nung mga tiga Comelec, di umano doon sa kanyang aagawin ng tiga ibang bansa para matigil ang eleksyon sa Pilipinas. Ewan ko kung saan nanggaling yon, yung mga impormasyon na yon, bakit yung mga tiga ibang bansa ay makikialam dito sa national election. Ano man bansa yan, bawal yan. Panloob na problema yan dito sa Pilipinas ay bawal. Kayo man, may mga grupo kayo, may mga asosasyon kayo, hindi pwedeng pakialaman yung mga panloob na problema. Ang pinakikialaman lamang yung panlabas. Kagaya ng mga nasabing mga politiko na yan, na mga tumatakbo, kailangan yun lamang mga dapat tumakbo, ang dapat patakbuhin. At yung hindi naman karapat-dapat, wag na pong patakbuhin. Dapat nga lahat ng mga hindi pwede, dapat gumagawa na po ang mga tiga Comelec. Bago pa dumating ang eleksyon, dapat may batas na po silang ginawa.
no? May batas na po ang COMELEC na alimbawa ikaw ay hindi ka naman nakatapos ng pinag-aralan. Bakit ka tatakbo ng pagkasenador? Ano ka? Magiging palamuti ka lang dyan sa Senado? Paano kang gagawa ng batas? Paano mo babasahin at sususugan yung lahat ng gusto mo? O, di ba? Mag-aaral ka muna. Kailan ka pa makakatapos para sa iyong pag-aaral? O, di ba? Dapat may limitasyon at may hangganan lamang yung mga nasabing tatakbo sa politika. Yun sinasabi po natin, doon sa pinakamatataas na posisyon, hindi dapat tumatakbo, yun lamang ay elementary o high school. No? Dapat nakagraduate po siya kung anong kurso. O, di ba? Para ikaw ay gumawa ka ng batas, paano mo pa-aprobahan? Paano mo makikipagdebate ka sa kapwa mong mga senador kung gagawa ka ng batas? Hindi ka pwede dahil wala kang alam, mangmang ka. Hindi po natin na tinatawaran yung mga kakayahan ng mga tatakbong kandidato sa ating bansa, pero kailangan naman po, dapat ang magtalaga ang COMELEC, pagkaroon naman po ng pangil ang COMELEC natin. Dapat Number 1, ang pinag-aralan. Number 2, walang kaso. Number 3, hindi pa sinakulong. Number 4, meron po ba siyang gagastusin sa kanyang pangangampanya? Ano ba? Number 6, ay number 5, anong grupo siya? Lihitin mo po ba yung grupo na yan? Kaya marami po nangyayari O, di ba? Kagaya na lamang po ng mga senior citizen, sino po ba ang presidente talaga? At sino po yung party list president na tumakbo? O, di ba? Ay, yung mga nagtatakbuhan na yan hindi po natin malaman kung ano ang kanilang mga layunin. Bakit pinag-aagawan ninyo yung party list ng mga senior citizen? Bakit? Malaki po ba ang budget ng senior citizen sa ating bansa? At kung kayo nga ang makakaupwesto, dapat ang mga tatakbo sa senior citizen, dapat senior din, senior citizen. Tatakbo ka, bata ka pa. O paano mo mauunawaan yung mga senior? Di ba? Ganyan po Kagaya nila Trillanes, ang pinag-aralan nila ay pagiging sundalo. O, tapos magiging senador. Ang pinag-aralan mo, pagiging sundalo, lumaban sa digmaan. O, tapos bigla kang tatakbo pagka senador. Marami po tayo. Marami pong pagkakamali ang ating mga taong bayan. Hindi lamang po yung sinasabi natin na porke kilalang kilala, ewan, pero dapat mayroon silang ipinaglaban bago natin sila iboto. Di ba? Ano po ang pinaglaban ni Senador Trillanes nung nag-mutiny sila sa Makati? Yung Ukod mutiny. O di ba? Yung mga nasabing supply ng kasundaluhan, ang kanila bang pinaglaban? Ang kanya po bang ipinaglaban yon? Yung sweldo, mga uniform, mga supply sa ating mga kasundaluhan. O ngayon, napakatagal na po niya na siya ay nakaupo bilang isang senador. O bakit hindi po siya gumawa ng batas? Hindi po siya hindi siya gumawa ng batas para doon sa mga sundalo at pulis
na mabigyan ng mataas na sweldo ang ating kasundaluhan at kapulisan. Dapat bigyan po ng pabahay lahat ng mga sundalo at pulis. O mayroon po ba ginawa ang nasabing si Trillanes hanggang sa kasalukuyan? Maging si Senador Gringo Unasan, di ba? Humanga tayo sa kanyang pagkakaroon ng mga kudita nung araw. Ha? Pero ano po ang nangyari doon sa kanyang prinsipyo na ipinaglalaban nung araw? O, di ba? Ay hanggang ngayon sarado bibig. O, nasaan yung tapang niya? Nang siya naging hari ng kudita. O, di ba? Nagkaroon ng ang kanyang kasaysayan. Kaya nga sabi natin hindi po lahat ng mga tumatakbo dapat at karapat dapat. Yung talagang numpa ay prinsipyo na nilang ipaglaban ang kapakanan ng taong bayan. O, di ba? Ay nung araw ang prinsipyo ni Gringo Unasan, magkudita. Aywan, kung ano nangyayari hanggang ngayon, wala pa rin. Oo. Di ba? Marami silang magkakasama. Pero, sa ngayon, ay maglalaban-laban po sila diyan sa Senado. No? At party list. Ako, ang pagkakaalam ko, doon sa tatakbo, Ram party list, no? Ay nung una pa man, ang pinaglaban niya ay korupsyon. Hanggang ngayon ay korupsyon ang kanyang pinaglalaban. Ayaw niya ng korupsyon sa ating bansa. Tama. Dahil ang korupsyon sa ating bansa, yung mga tiwali ng mga opisyal ay ayaw niya. Sino po yun? Si General Danilo Lim, no? At Supremo Delta ng Guardian po yan sa buong bansa. National Chairman. At yan po hanggang ngayon ay ipinaglalaban niya. Kaya nga siya sa iba't ibang lugar na napapalaban siya, korupsyon ang kanyang ipinaglalaban. Hanggang siya ay umalis sa kanyang pagiging isang opisyal at general. Hanggang sa kinuha siya ng tuwid na daan na dinala siya doon sa nasabing custom. Hindi ba? Hindi siya nagtagal at ayaw niya dahil napakaraming korupsyon sa custom. Hindi naman siya commissioner. Paano niya malalabanan? Kaya dapat, kung siya ang naitalagang commissioner, ubos na lahat yan. Ubos na yung mga tiwali dyan sa custom. Ay hindi O kaya ngayon, tatakbo siya ng party list, Ram party list sa ating bansa. Kaya kailangan, ako susuportahan ko siya. Kasi guardian din po tayo At kung ang ipinaglalaban po niya ay karapatan at yung mga korupsyon sa ating bansa ay mawala, ay sama po ako sa inyo, General. No? Kasi yung korupsyon ang pinakamabigat at pinakamarami sa buong bansa at hindi po makaya ng mga nakapwesto sa ating pamahalan. Aywan ko, kapag napunta po siya dyan, sana sa kanya maibigay yung nasabing mga opisyal na mga korap sa ating bansa. Sana kapag siya ay naitalaga na dyan at naupo na sa Senado ay gawin na po niya yung talagang sinasabi po niya na labanan ang lahat ng korupsyon sa ating bansa. O, di ba? Kaya pinakamaganda po 'yon. Kapag nilalabanan po natin ang korupsyon sa ating bansa,
Yaan ay tataas po ang kalakalan dito, yung mga papasok po, ang lahat ng mga nag-i-invest sa ating bansa. Yung mga negosyante papasok po. Hindi, papasok pa lamang po sila, bilyon na po ang babayaran nila doon sa mga fixer. Marami pong fixer sa atin Marami pong mandarambong, marami pong magnanakaw. Asaan? Paano papasok ang mga negosyante sa atin ng mga tiga-ibang bansa? Pagtapak na pagtapak pa lamang dito sa ating bansa, magtatayo po ako ng isang ganito. Sige, kung mayroon kang ilang daang bilyon, tutulungan kita. Di ba? Ganyan po Pero kung wala kang ilang daang bilyon at magtatayo ka dito, halimbawa magtatayo ka ng kasino, barya lamang ang pera mo, hindi ka pwede. Di ba? Napakarami. Yan lang pong airport na yan, yung Terminal 3 na yan Napakatagal po bago binuksan yan. Nabulok na nga po yung mga kesamin yan Para lamang hindi magkasundo yung kontratista at yung mga pumirma. Magkano po, ilang milyon ang hiningi dyan? Napakarami ang anomalya sa ating bansa. Pati yung mga nasabing pag-i-smuggle ng mga asukal, bigas, bawang, sibuyas, no? Marami. Di ba sangkot nga si Torres diyan, yung dating LTO chief. Di ba? Itinatanggi niya na kaibigan niya ang may-ari noon at pinakiusapan niya. Bakit ka makikiusap doon? Alam mo namang tapos sasabihin mo, baka pwedeng bayaran na lang ang buwis. Kung kailan ka na Bulgar, tsaka mo babayaran? Bakit kumuha ka pa ng isang mataas na opisyal? Grabe. Para lamang i-backup ka? At para mailabas mo yung ilang container na mga nasabing asukal. Kaya nagmamahal yung mga dahil dito sa mga opisyal na to Palibasa alam nila na hindi sila matatanggihan ng presidente. Gumagawa sila. Kaya nga sinasabi natin, ang presidente, kung gusto po ng tuwid na daan, huwag po kayong tumanggap ng bulong-bulungan. Huwag po kayong sikalabit pahingi. Huwag po kayong pumayag na yung utang na loob, ang loob na yan, hindi po matanggal-tanggal ng mga nakapwesto sa ating bansa. Utang na loob dito, utang na loob doon, utang na loob doon sa iba't ibang mga kaibigan. Yan po. Dapat, sana ang lahat ng tatakbo sa ating bansa, siguro baka pwede namang wala ng gastusan, taasan na lamang po ng kamay, halimbawa i-televise nila, dito sa Mindanao, itaasan lahat ng kamay ng gusto kay Duterte, dito sa Maynila, itaas ang kamay kung sino ang gusto kay Duterte. Ganun na lang sana, para tapos na po ang labanan. Hindi na yung kailangan magnakawan ng mga ballot boxes. At kung doon sa mga nangangampanya, may mga NPA protection. Yan po ang nangyayari sa ating bansa Kaya marami po yung mga tumatakbo na corruption. Sasabihin doon sa tatakbo, ikaw tatakbo ka, magbayad ka ilang milyon bago ka makapangampanya dito sa lugar natin. Kung wala kang NPA protection, hindi ka makakapangampanya. Di ba? Kaya ganyan po ang ating bansa. Laging may under the table. No? Pero wala naman pong magandang nagiging bunga. Tingnan nyo. Sa Punsoy, ang Malacanang,
dapat alisin na po dyan. Dahil lagi pong yun ay dinadaanan po ng tubig. Siguro yung mga nagpupunsoy, no? Yung pagtindig ng Malacanang dyan, harapan niya ay tubig, panay problema po. No? Panay problema po ang kahinatnan po ng mga yan. Kaya nga po sinasabi natin, dapat lahat ng manghuhula sa buong mundo, pahulaan yan. No? Pahulaan nila kung yung Malacanang na yan, dapat ay alisin na sa nasabing lugar na yan. Wala na pong naupo dyan na hindi katakot-takot na problema Ewan ko, dito sa ating bansa lamang naman nangyayari yan na hindi po maalis-alis ang problema sa loob ng Malacanang. Paano nga ay daanan ng tubig ang harap? Maging sa likod yata, daanan din. Dapat mailagay sa magandang pwesto ang Malacanang. No? Okay, at dakuan naman po natin yung mga drug pusher at mga user, no? Sa ating bansa. Sa ating bansa, yung mga jail warden ng mga kulungan. Bakit nakakapasok po ang mga drugs sa loob po ng kulungan? Samantalang may mga bantay naman po tayo ng mga jailer. BGMP kung tawagin. Pero patuloy pa rin po kahit sa ang kulungan ay mayroon pong bintahan ng droga. Di ba? Yung sa Muntinlupa, hindi po mabubulgar yun kung hindi may nagbigay ng impormasyon doon sa nasabing kay DOJ, Secretary de Lima. Di ba pinasok? Marami po nakuha. Pati yung mga cellphone, may mga komunikasyon na gumagana sa loob. Ay tingnan nyo nga po yung VIP na sinasabi po natin. Bakit po nagkakaganon? Dahil lahat po ng karamihan ng mga jail warden, nagiging proteksyon, money protection sa mga nakakulong na mga mayayaman. Biruin mo, pagka gusto niyan na kumain, sir, punta tayo doon, kain tayo sa labas. Di ba? Kakain sila, akong bahala sa'yo. Eto, may 50 mil ka. Kakain lang tayo, tapos balik na tayo rito. Ganun po yung mga milyonaryo, di ba? Kakain lang, gusto pa sa labas. Samantalang sila ay nakasuhan ng kaya sila ay nakabilanggo. Di ba? Kaya ang nangyayari sa ating bansa, walang katigil-tigil po ang korupsyon sa ating bansa. Kaya dapat lang mayroon talagang manindigan na tatakbo at labanan po ang korupsyon sa ating bansa. Sana lahat po ng mga congressman, senador sa ating bansa ay labanan po nila ang korupsyon sa ating bansa. Pagkaisahan po nila, maging ang Malacanang, kung sino man ang manalo ngayon 2016. Sana, sabi ko nga kung nabubuhay po ang hari po ng pelikula na si Fernando po Jr., sabi nga niya kay Eddie Garcia, dapat ka ng kalusin. Isang bala ka lang. Ayan po yung mga dialogue niya Hindi ka nasisikatan ng araw. Yan yung mga pelikula na tumabo ng gusto, no? Yung hindi ka nasisikatan ng araw,
dapat ka nang kalusin, no? Sambala ka lang. Yan ang kaya siguro dapat nang kalusin ang lahat ng mga opisyal sa ating bansa na korupsyon. Wala pa tayong nakitang talagang nanindigan. O, di ba? Kung ako lang ang masusunod, si Miriam Defensor na lang ang paupuin dyan sa Malacanang, tingnan mo kung hindi pagbabarilin sila. Ayan. Tumatawa tayo maniwala. Kaya kita mo, palibasa, napakagaling na judge who is number 1, at napakatalino. Lumalaban at boksingero yan, sharpshooter, fighter sa Senado. Kaya sabi ko nga sana lahat na nakaupo at uupo ngayon 2016 dapat fighter kagaya ni Miriam Defensor, lumalaban kahit lalaki nahamon niya ng suntukan mismo sa Senado. Kaya nyo ba yan? Kaya tamo yung di ba hinamon niya ng suntukan si Ramos nung araw kasi nadaya siya, yung nasabing naging presidente. Ngayon hindi natin nakikita lumulutang si tabako. Siguro magkakaroon na naman ng milagro kapag may lumutang, na mga retiradong general, retiradong kernel. Sabi nga hindi lamang BGNP ang ating binabatikos dito sa programang to, pati mga pulis, kahit anong parating mo sa kanila wala huhulihin. Kunwari, alam mo yung mga pulis, karamihan ng mga nanunungkulan, mananawagan pa yon. Itawag nyo sa amin kung mayroon kayong mga nalalaman na mga nagbebenta ng droga sa inyong lugar. Pag itinawag mo sa kanila, papupuntahin ka pa. At hindi pa basta maniniwala, gagawin ka pang asset. Ikaw pa ang gagawin. Sige, atakunan mo. Meron bang ganon? Pero hindi naman pulis yung nagbibigay sa inyo ng impormasyon. Tapos gagawin nyo pang informer. Tapos sasabihin doon sa tao na inirereklamo, ang nagreklamo sa iyo yung kapitbahay mo di ba tama po ba yon? Di ba dapat confidential po yung may nagrereklamo, may nagpaparating, na ang kapitbahay nila gumagamit ng kung ano-ano. At ito ay magnanakaw, ito ay mandarambong. Di ba sapat na yon? Mag-imbestiga po kayo, hindi po yung nagiging tamad kayo Umaasa na lang po kayo doon sa mga informer ninyo at hindi na kayo marunong mag-imbestiga ng sarili ninyo. Yan. Kaya pinakamaganda sa ating bansa, lahat po ng mga nanunungkulan sa ating gobyerno, magsarili po kayo ng investigasyon. Kagaya ng senador po, lahat ng kanyang tinatanong na meron siyang record. Kagaya ni Alan Cayetano, meron din siyang record. Di ba? Yung pagbubulgar dyan sa Makati, meron silang mga record, kagaya ni Trillanes. Pero ang tanong po natin dito, yung po ba nag-iimbestiga dyan sa Makati, kagaya ni Alan Cayetano, si Trillanes, wala po ba silang naging kaso? Malinis po ba ang kanilang mga pagkatao? Di ba dapat ang mga nag-iimbestiga niyan walang halong politika?
O, di ba? Dapat ipasok yan. At kung talagang may problema at mayroon silang nalalaman ng pagnanakaw, ikasuhan. Kasuhan po. Kagaya na lamang po na sinasabi. Sabi nga ng ating Vice President, o di kasuhan nyo ako. Sasagutin ko sa tamang forum. O yung ombudsman naman natin, sabi may mga kaso, yung mga taong yan. Pero bakit ang nangyayari sa ating bansa? Ibubulgar. Pero wala po naman silang tutukuyin. O, kakaya ng mga COA official na yan na sinasabing sangkot sa iba't ibang anomalya sa pagtanggap ng mga regalo. Bakit ang ating mga opisyal ng ating pamahalaan, kagaya ng COA, sasabihin ng COA, mag-o-order sila, bawal kayong tumanggap ng mga regalo, kami lang ang tatanggap. Kagaya ng mga general, sasabihin sa kanyang mga tauhan, bawal ang mag-solicit sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Kami lang, mga general, ang pwedeng mag-solicit. Bawal din ang tumanggap ng regalo kapag Pasko. Kami lang, mga general, ang dapat tumanggap ng pamasko. O, di ba? Makikita mo sa lahat ng mga tanggapan ng ating kapulisan, makikita mo, bawal mag-solicit. Ang nakalagay, PNP. Chief. Tapos pag tinanong mo, sir, kami nga pinagbabawalan kami na mag-solicit. Pero yung mga general, nagsusolicit sa kanila. Oh. Di ba? Parang unfair naman doon sa mga mabababang ranggo, kagaya ng mga sarhento, teniente, major, kapitan, colonel. Tapos sasabihin ng general, ako ang may utos na bawal kayong mag-solicit kahit kanino maliban sa akin. Diba? Wow. Yan po yung mga nangyayari sa ating bansa. Sila lang ang dapat kilalanin at sila lang ang may karapatan na magnakaw sa ating bansa. Sila lang ang may karapatan tumanggap ng suhol, hindi kayo. Oh. 'Di ba? Napakaganda kung ang ating bansa lahat tayo ay pantay-pantay. Sabi nga, hindi naman pwedeng pantay-pantay lahat, no? Dahil ang daliri po natin ay hindi rin po pantay-pantay. Kaya lahat po yan. Ang kailangan po natin ay yung talagang tamang pagpapatupad ng batas. Oh, di ba? Okay, bago tayo magpatuloy ng ating programang Wow Aksyon Balita, mag-commercial muna tayo. Huwag po kayong bibitaw, ha? Muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go. Sa puso, sa isip, at sa panaginip, kasama at kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo abot kamay kita, aking padarama, pag
pag-ibig na walang kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa. Ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap. Dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa. Ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap. Dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Abot kamay kita. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund, pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura, tuition fee, mas mababa, at LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Aksyon Balita, ano? At yung ating mga tinatalakay tungkol po doon sa ating mga kababayan na para nang sa ganon ay makita po natin yung tamang mga impormasyon, ano, sa ating bansa doon sa mga nakapwesto sa ating pamahalaan. At ilan din po dito yung sinasabi po natin pagbibigay ng proteksyon o protektor sa bawat kanilang ginagawa, gaya po ng number 1, mga kolorom, no? Number 2, yung mga illegal terminal. Number 3, drugs. Yan po yung mga ano po natin. Pero sa ating bansa, ang pinakamarami po ng mga nagbibigay ng proteksyon, drugs, illegal terminal, waiting, yung mga gambling lord.
sa iba't ibang lugar sa ating bansa. O, di ba? Talamak po yung mga video karera, wetting, dyan sa FTI, loting. Dyan, talamak po yung loting dyan sa FTI. Makikita po natin sa terminal po ng mga jeep dyan. Hindi po talaga maiwasan yung pagpapataya ng mga loting. Bakit kaya? No? Yung loting dyan timbrado yata yan doon sa ating kapulisan. Sa Pasay, Makati, Las Piñas, Maynila, Bulacan, Kamanaba. O, di ba? Lahat po yan. Makikita po natin kung gaano ang dami ng kanilang mga ginagawa para sa mga pagbibigay ng proteksyon. Hindi lamang mga ordinaryong mga mga pulis, hindi lamang ordinaryong mga opisyal yan ng ating bansa. Hindi lamang ordinaryong tao yama lang yang humihingi ng mga lagay. No? Mula nung matalakay po natin sa ating programa, etong nasabing umiikot na mobile dito sa Pasay, sa iba't ibang lugar, hindi nyo na po nakikita ngayon. Di ba? Makikita nyo dyan sa Baclaran, talamak po ang ikutan dyan ng mga highway patrol group. Dyan sa Rotonda, doon sa Bendia, LTO, LTFRB, umiikot yan, MMDA, police. Di ba? Siguro naman, sa dami po ng mga nangyayari na yan, hindi po natin maiiwasan na may mga nakakakita. Kung iisipin lang natin, tuwing araw ng Merkulis, kumukolekta po sa iba't ibang lugar ng mga terminal dito sa Metro Manila, yung mga highway patrol group na yan, MMDA police, local traffic, lahat po yata ng mga taong yan, talaga naman pong kikilabutan ka. Mataas na nga raw ngayon Dati, magkano lang? Ngayon, 1 milyon na yata ang lagayan Grabe, di ba? Tumaas na raw ang tara. Yung tarahan sa iba't ibang lugar. Kasi hindi na pwede silang makaporma. Lalo yung mga nasa EDSA. Talagang obligado po sila. No? Alam nyo naman, pagka tumindig yung mga highway patrol group na yan, hindi mo pwedeng kausapin yan. Suplado sa personal yan. Pero pagka ang kakausap dyan, yung mga runner, nakikipag-usap yan. Pero ikaw, nahuhulihin nila at titikitan, hindi po makikipag-usap yan, bawal. No? Sabi nga, 3 minuto, 1 minuto ang paninikit. Dapat, pagka kinuha ang lisensya, tikitan, wala na yung tanungan. Kung talagang gusto na yan ay tikitan at alam nila na may violation, tikitan na agad. Wala nang usapan. Sir, lisensya ho ninyo, may violation kayo. Yan lang. Wag ka nang bumaba. Ganon dapat. Di ba? Pero number 1 po sa atin, kapag ka tayo ay isang traffic enforcer, ang pangunahing layunin po ng isang traffic enforcer, yung pagtra-traffic. Di ba? Bago po tayo manikit, yung daloy ng trapiko po natin ang inuuna dapat natin. Hindi po yung paparahin mo. Yung sasakyan tapos sa gitna mo, kakausapin yung driver. Mayroon bang ganon? Itatabi ko lang, sir. Hindi, dyan, kunin mo yung lisensya mo, ibigay mo muna sa akin. Ganon po sila. Bakit ganun po? Kasi takot silang takbuhan. Ibig mo sabihin, tatakbuhan ba nila yun? Nangyayari din po sa atin yan.
Kinukuha po lisensya. Sir, pwede ba tabi natin? Ay, hindi pwede. Kunin mo lisensya mo. Nakaharang po tayo. Wala akong pakialam dyan. Basta ibigay mo lisensya mo. Ganyan po sila katindi. Wala pong paliwanag. Pero ang paliwanag po ninyo, kapag ka gusto nyo magpaliwanag, mayroon po kayong ninoy. O yung kulay ubi. Yan ang pwedeng ipakiusap sa mga traffic enforcer. May ubi kayo, may ninoy kayo. Yan po. Madaling kausapin. Kapag antimano, Sir, pasensya ka na ha. Ubi lang po itong nakayanan ko. Ay, walang problema. Sige. Ganun yan eh. No? Pero kapag ka makikiusap ka, Sir, pasensya ka na. Talagang Ano? Pasensya? Hirap na hirap ako rito mag-traffic pagkatapos gagawa ka ng violation? Pasensya lang? O ano ibig sabihin pasensya lang? Dapat may konsensya ka. Dapat ikaw rin magpasensya. O paano? Sino ba ang padrino mo? Kulay ubi ba? O sininoy? Pag sinabi mo, Sir, sininoy ang padrino ko eh. Pwede ba yun? O walang problema. Sige, okay yun. Ganon ang pasensya ng mga traffic enforcer. Ang nakikipag-usap sa kanila sininoy. At saka yung kulay violet. O, kayo ba? Kapag gumawa ng violation, kailangan nyo na maglagay? Kasi hindi po kayo kakausapin at hindi na rin po kayo sasabihin sa inyo eh. Huwag ka na makipag-usap sa akin. Kausap ka pa ng kausap eh. Ang tigas naman ng ulo mo. Tapos wala ka naman pakinabang. Oh. Pag sinabi sa yung wala ka ng pakinabang, bunutin mo na agad si Ninoy. Ganyan po ang pakikipag-usap sa ating mga traffic enforcer. Hindi po tayo makikipag-usap at hindi po kayo bababa ng inyong sasakyan. Dapat, pagka kinuha ang lisensya, sige sir, pasensya na ho sana, kung pwede. Ay, hindi pwede, o sige sir, tikitan nyo na lang po. Para nasa ganon, hindi po sila basta-basta manghuli. Kung paiiralin lamang po natin yung sinasabing karapatang pantao. Sa karapatang pantao. Sabi nga Sir, may karapatan din naman po kami na magsalita. May karapatan din po kami humingi ng pasensya. May karapatan din po kami na tanungin kung ano po ang violation namin. O yun na, itanong mo na lahat. O ang karapatan ko naman ay tikitan ka. O may magagawa ka ba? Wala kang magagawa. Kapag ka sinabi ng traffic enforcer, umalis ka dyan sa harapan ko. Wala kang pakinabang. Istorbo ka. O, ano pang gagawin mo? Sinabi na nga sa'yong wala kang pakinabang, istorbo ka Di umalis ka. Kung wala kang panregalo dapat may panregalo ka. Kaya nga yung sinasabi natin, pag may pakiusap, may panregalo. No? Ikaw na nakikiusap, ikaw pa magre-regalo. Siguro naman, kung makikiusap ka, wala kang panregalo, hindi ka pagbibigyan. Pero kung makikiusap ka, mayroong kampadrino, madali kang pagbigyan ng mga traffic enforcer na yan. Di ba? Kaya tayo, habang tayo nabubuhay, lahat po ng problema, hindi po nawawala yan sa ating bansa. Kaya sinasabi nga po natin, lagi po tayong may mga dahilan. Okay.
Okay. Yan, okay. O, tama yan, okay. At yan po yung ating no? At gusto po natin ay lahat ng mga traffic enforcer, kapag kayan ay pumunta sa likuran ng sasakyan mo, alam mo na ang ibig sabihin. Kailangan yan, makiusap ka na. Ang pangalawa, may padrino ka. Violet o kaya Ninoy. No? Pero, kapag ka ang traffic enforcer, huwag ka nang bumaba, sir. Diyan ka na lang. Pirmahan mo na to. Ay, yun ang tamang panguhuli. No? Hindi mo na kailangan bumaba. At hindi ka na pabababain. At pakipirmahan na lang at tuloy-tuloy ang sulat doon sa kanyang ticket. Huwag ka na makikiusap. Ibig sabihin, yun ang tuwid na daan. At yun din ang tuwid na panguhuli. Yung hindi ka na pababain. At pagkatapos niya sulatan, punta sa harap, kinuha plate number, inilagay, at sir, pakipirmahan lang po ito. Pag huwag ka na makiusap kasi hindi na pwede yan. Natikitan ka na. Ganon. Huwag ka na kayong makikipag-usap sapagkat yun ay tunay na totoong nanguhuli ng may violation. Kasi hindi na siya nakikipag-usap sa inyo. Ang ibig sabihin, tuwid siya na traffic enforcer. Pero kapag ka ang nanguhuli, umikot doon sa likuran ng iyong sasakyan para hindi siya makita at kung maglalagay ka, ay tiyak, dalawa lang ang pwede mong pagpilian. May padrino ka, Ninoy, o wala. Titikitan ka nila. Pero kung may padrino ka, yun ang pagkakataon mo para bumunot at mag-abot sa kanya para makalayas ka. Ganun ka simple lang, 'di ba? Ganun po kasimple ang ating pong sinasabi na dapat lahat po ng mga ginagawa natin ay magkaroon po ng tamang desisyon. Ay sa ngayon, makikita nyo naman po, mayroon po ba nagbago sa EDSA? Wala. Siguro naman, kayo man ang maging magbantay, maghapon dyan sa EDSA. Kung may mangyayari. Wala, di ba? Nakikita nyo yung buong EDSA na yan. Sa ngayon, wala kang makikitang highway patrol group na nakikita ko eh. Oh, ang nakikita kong highway patrol group, doon lang sa may Ortegas. Oh, doon ang meron. Pero kung lalagyan mo, mula doon sa monumento, papunta hanggang Pasay, ang patlang mga ilang poste, 4 na poste ang patlang hanggang doon sa sinasabi po natin na monumento, wala pong gagawa ng violation. At tiyak yun na kapag ka pumara, huli doon sa loading and loading o no parking sign, doon lang sila. Dapat wag silang paparada. Yan po yung sinasabi natin na kailangan maging matalino po tayo. Wag po tayong basta-basta. Hindi po tayo basta-basta na maniniwala doon sa mga ginagawa po nila. Siguro naman mas maganda kung ang ating mga naka-duty dyan sa EDSA ay stricto.
at walang pinipili. Paano? Kung ang paparada na yan at babalagbag dyan ay kaibigan nila, ay di tatalikod na lang yan. Sasabihin, sir, bakit yun? O bakit? Ano bang nangyari? Bakit yung pinapayagan nyo magbaba? Hindi ko naman nakita Turo ka ng turo dyan, baka mamatanda ka Ganun po sila. Ayaw po nila ng tinuturuan sila kapag ganyan may violation. O, di ba? Kaya yan po yung ginagawa natin. Ang kailangan po natin kapag ganyan may violation, wag na po kayong magtuturo dahil yung mga MMD, police at kung sino-sino man ang mga naka-duty dyan, magagalit palalo sa'yo. Ang hirap sa'yo, turo ka ng turo Baka mamatanda ka pa niyang ginagawa mo Sasabihin sa'yo nag-iisa lang ako rito, paano ko lahat makikita yan? Paano nga? Pagkakakampi, nakatalikod. Pagkakalaban, nakaharap. No. Diba? Kaya sa bawat kanto, mayroong problema. Kasi kanto yan Kanto-kanto ang problema na yan. Sa EDSA lang po minuminuto ang problema dyan. Mapalingong ka lang, mapalingat ka lang. No, banggaan dito, banggaan roon, balagbagan dito, balagbagan doon. Hindi lamang po ang bus o jeep ang bumabalagbag po sa gitna ng EDSA. Kahit yung mayayaman na wala pong disiplina, kung hindi ang pinangangahas po nila, yung lakas nila at impluensya. O kayo na maging anak ng milyonaryo. Kahit ba ilang ticket pa gawin mo sa akin Huwag mo lang punitin at isubo sa bibig ko. Okay lang yon. Kasi, baliwala sa kanila yon. Marami silang pera Tapos, ang pinakamabigat, marami ng pera, matindi pa ang kapit. At sa susunod, tiyak, pag hinuli ka, o sino humuli sa'yo? Si ganito sir O sige, bukas, wala na yan dyan. Ganun katindi ang mga koneksyon nun. Sabi nga huwag ka magkakamali. Natikitan mo ko. Yan na ang huling ticket mo. O, di ba? Yung iba nga, pagka tinikita, nagagalit Tapos, pababalikan yan, padadampot. Sasabihin, kinukutungan. O, kahit wala pong ebidensya yan, basta kursunada ka ng pulis, ipahuhuli ka niyan at padadampot ka. Grabe yan. Grabe po. Nakita nyo ngayon. Yung sabi nga beer na po ngayon. Ang lahat ng lugar po ngayon ay busy. Lahat ng mga makikita po natin na talagang mga ma-influensyan tao, yan po ay konektado. No? At wala po kayong mahihita dyan dahil protector at napakarami pong mga nagbibigay ng proteksyon sa mga yan. Hindi po dapat na yan ay makita natin, no? Ay makita natin na talagang kailangan po, kailangan po natin na yung lahat ng mga yan ay bigyan natin ng pagkakataon, no? Bigyan natin ng pagkakataon na sila ay makita nila kung ano ang kanilang mga ginagawa. O, di ba? Ito naman, dakuan naman natin yung mga nakapwesto sa ating gobyerno, yung mga mayor natin na mahilig sa kasino. Nako, ay kawawa po ang taong bayan dyan. Lahat ng kanyang mga nasasakupan, kapag mahilig sa kasino ang mayor ninyo, ay tiyak,
uubusin po niya at mauubos ang pondo ng bayan. Biruin mo, mayor yan eh. Kasino rito, kasino roon. Ang pinakapahinga po, yung tanghalian eh. Pero tanghalian po niya, kasino rin. Ang gabi niya, ang pahinga niya, ay magkakasino rin. Saan ka pa? Diba? Kaya sabi nga salot po yan. No? Salot po yan pagkakaroon ng mayor na sugalero, babaero. Lahat na nasa kanya na. Babaero, sugalero, magnanakaw. Lahat po. Pera ng kaban ng bayan. Ibubulsa. Ano pa ngayon? Kagaya ngayon. Malapit na po ang eleksyon. Malapit na po ang filing ng kung sino yung tatakbo. Makikita nyo po, kung dati siya isang barangay captain, tatakbo siya ng pagiging isang konsehal ng bayan, ay hindi pa basta magre-resign yan. Hindi pa basta magre-resign yan. Kung hindi, gagamitin muna niya ang kaban ng bayan. Bakit nga ba? Hindi pa ako nagpapail Bakit ako magre-resign? Sayang naman. Ganyan Para hindi makapwesto. Para yung kanyang hurnuhan doon, ang kanyang minahan, ay hindi po nagagalaw. Di ba? Yung pagka vice president mo, magbitiw ka na. Yung pagka chairman mo ng MMDA, magbitaw ka na rin. Para nang sa ganon, hindi po maghinala yung mga tao na kayo ay mga magnanakaw lahat sa gobyerno. Hindi po kayo ang may-ari ng nasabing pera ng bayan. No? Pera ng bayan, uubusin nyo. Tuwing tatakbo kayo, ubos ang lahat ng pondo ng bayan. Tapos ilalagay nyo, 0. Wala nga kayong pondo di ba? Lahat ng naupo sa ating mayor, senador, presidente, laging wala, ubos ang pondo ng taong bayan. Yun lang sa mayor, yung intelligence fund, napakalaki po niyan. Saan po napupunta yung mga intelligence fund natin? Diba doon, nagkaroon po ng problema nung panahon na ang nasabing nakapwesto sa Parañaque ay nakasuhan po ng paglabag po. At hindi po, hindi po para ipasok po sa sarili nyong account yung mga intelligence fund. Kasi napakalaki niyan Hindi po na-audit yan No? Intelligence fund. So, saan po mapupunta ang intelligence fund? Kaya napakarami po niyan na nagiging problema po ng ating bansa. Intelligence fund na wala naman pong hindi po naman nakasaad dyan na ang nasabing intelligence fund na yan ay kunin mo sa ganito at ito yung resibo niyan. Saan ba dinadala yan? Hindi naman po naka-specify yan kung ano po ang talagang kung saan po ginastos ang nasabing intelligence fund. Kaya problema talaga, no? Problemang malaki kapag sila ay mga nakapwesto sa ating bansa. Basta lahat ng korupsyon at yung mga tatakbo na basta na lang sinasabi nila, tulungan nyo ako at sinisiguro ko sa inyo na lahat ng kailangan po ninyo kapag ako ay nanalo, lahat
ng benepisyo ay gagawin ko. Tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Lahat ng proyekto ilalagay ko sa tama. At lahat ng gagastusin ko ay ipapaskil ko. Meron bang ganon? Wala. No? At tinitiyak ko sa inyo na kayo ang prioridad na pwedeng makapagtrabaho kapag ka ako ang naupo. Hindi yung tiga ibang lugar. Dapat kapag ka ikaw ay tumakbo, halimbawa sa Pasig, tiga Pasig ang dapat makinabang. No? Number 1, una yung iyong nasasakupan bago po yung ibang tao o yung ibang lugar. Maliban na lamang po kung yung ina-hire po ninyo na mataas na posisyon ay wala pong makaabot doon sa inyong lugar. Pwede lamang kayong mag-hire sa ibang lugar. Pero hindi naman po dapat na halos lahat ng mga posisyon, yung pinakamatataas na posisyon, ay ibigay nyo sa mga kaibigan nyo na hindi naman po mga tiga-Pasig. Halimbawa, tiga-Pasig, no? Nanalo ako, tiga-Pasig. At maasa ako na itong bakanting ito, sino tiga-Pasig na gustong pumasok dito, mag-apply. No, ito yung kailangan natin mga requirements. Ay kung yung mga requirements po na yun ay naabot naman ng mga tiga-Pasig, pwede siya mag-apply. Unahin po nyo, first priority nyo, yung mga tiga-Pasig. Kagaya ng Taguig, 85% kailangan o 60% na tiga-Taguig ang tinatanggap po nila bago po tumanggap ng trabahador ang mga kumpanya. Yun po yung signing nila, yung MOA signing, no? At yan po yung kailangan. Wala na po tayong oras, no? At patras na po tayo ng patras. At syempre, maraming salamat po doon sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon sa programa natin, ano? At maraming salamat po sa ating station manager, kay Ma'am Pinicodemos, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Allen, sa lahat po ng staff ng Kakampi, no? Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Abangan nyo po ako bukas, no? Alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon tayong muli. Yan po, Martes at Merkulis po ang ating programang Wow Action Balita. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na